chapter 103. Inuulit ko po. Book Psalms 103. Pinamagatan ko po itong Bless the Lord, O my soul. Sapagkat ang iniisip po ng tao, mga kapatid, pagka blessings ang usapan, ano po yung iisipin niya agad? Kailangan ako ay ma-bless. Pero ano pong sabi niya nitong si David? Bless the Lord. Ano po ba ang ibig sabihin ng blessings? Ano po, ang ibig sabihin po ng blessings is to make one happy. Po, ang pagkakasulat po sa Psalms chapter 103, ito po ay isang poetical literature. Pag sinabi po natin na poetical literature, ay parang isang sa atin po, sa Tagalog, ay ito yung mga makata. Na kung saan ito yung tula. Ano po, sa English naman, ito yung poem. Di ba? Poetry. Pero dito po sa Psalms chapter 103, yung type of literature po nila noon ay iba po sa panahon natin ngayon. Sa ating pong poetical literature sa panahon natin ngayon, kailangan merong rhyme. Kailangan magandang pakinggan. Parang may tumutula. Parang ganon. Magandang pakinggan, yung mga words ay nagtutugma-tugma. Pag binabasa mo, magandang isilabicate. Pero dito, sa Hebrew literature, mga kapatid, hindi po nila tinitignan yung rhyme. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit pag binabasa ko yung Book of Psalms, parang walang rhyme? Walang tunog. Parang hindi poetical yung kanyang pagkakasulat. Bakit? Parang hindi makata yung dating. Sapagkat, ang Hebrew literature, hindi nila tinitignan, mga kapatid, yung sound or yung tunog. Kung hindi, they look at the message. Ang Hebrew literature po, yung poetical literature ng Hebrew, ano po sa kanila? Yung idea, how to say the same idea over and over and over again with different words. Ayan po ang poetical literature, ng Hebrew. Paano mo sasabihin yung isang bagay with different words over and over and over again? Yung poetical literature po sa Psalms 103, yung idea po dito sa Psalms 103 is how to bless the Lord. Blessing the Lord or praising God. Ayan po ang Psalms chapter 103, mga kapatid. Ano po yung idea dito na sinabi over and over and over again more than 22 times, mga kapatid. Ang verses po na meron ng chapter 103 is 22 verses. At inulit itong idea to bless the Lord over and over and over and over again 22 times, mga kapatid. Ito po ang poetical structure ng Hebrew literature. How to say the same idea over and over again with different kinds of words. Diba? Parang play of words ito. Kaya lang, iisa lang yung meaning. Ano yung meaning? Praise the Lord. Or bless the Lord, O my soul. Ito po ang kanyang pagkakasabi sa Psalms chapter 103, verse 1 and verse 2. Sabi niya dito, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all of its benefits. Ano pong sabi dito? Hindi ba ito yung kanta na, bless my Lord, bless the Lord, O my soul, O my soul. Ito po yun mga kapatid. Yung idea po dito sa Psalms 103 ay blessing the Lord over and over again 22 times. At sasabihin ko po sa iyo, hindi lang po itong chapter na ito ang nagko-contain ng ganitong klase ng message. Ganito rin po ang nakasulat sa Psalms chapter 34. Psalms chapter 34, ganun din po. Di ba? Yung lahat ng mga verses noon, yung nakasulat din doon ay blessing the Lord over and over and over again. And Psalms chapter 104, ganun din po yung message. Blessing the Lord. How great God is over and over again. Iba-iba lang yung ginamit na ng mga figure of speech. Iba-iba lang po yung ginamit. Na words na pagkakasulat, pero yung message is always the same. Blessing the Lord. Pagka sinabi po natin na poetical literature, ito po yung klase ng
poetical literatures. Kaya pag magbabasahin nyo yung poetical literature, kailangan kunin nyo lang yung keywords. Or one word or two words. Ano po yung keywords dyan? Pag nakuha nyo na yung keywords, naintindihan nyo na yung buong chapter. Yan po. So sinabi ko na po yung keywords, naintindihan nyo na po yung buong chapter ng 103 ng Book of Psalms. Sinabi ko na po yung keywords, which is blessing the Lord, naintindihan nyo na po yung whole chapter ng chapter 34 ng Book of Psalms. Ganon po ang poetical structure. Madaling intindihin, ano? Diba? Basta makuha mo lang yung idea, alam mo na kung ano yung gusto niyang tukuyin. Diba? Ayan, so punta tayo sa ating lesson. Ano po? Blessing the Lord, mga kapatid. Yung pag sinabi mong blessings, yung unang nasa isip ng tao, kailangan, Lord, bigyan mo ako ng sasakyan. Yung sports car, Lord. Yung red. Parang ganun eh. Lord, bigyan mo ako ng mansion, Lord. Kailangan malapit sa dagat, Lord. Kailangan merong sariling swimming pool. Diba? Yun na, may garage, Lord. Diba? Yun ang iniisip niya po eh. Pag sinabi niya na blessings. Sapagkat yun po yung ating topic for the whole month. Spiritual blessings. Pero ano po yung sabi ni David? Bless the Lord. Ano po yung sabi ni Hari Solomon? You bless the Lord. Ano po? Dapat ang i-bless, tayo ba? Ang Lord ang i-bless. Sapagkat ang sabi doon, Luke chapter 6, verse 46, you call me Lord, Lord, and you do not obey what I say. Mga kapatid. Paano mo ba i-bless ang Lord? Hindi ba sa ating obedience? Hindi ba sa ating actions? Ang sabi po sa Psalms chapter 34, paano daw? Sabi doon, by your lips. Ang sabi sa 103, with all your soul. Ano po yung sabi po doon sa greatest commandment? Natatandaan niyo po ba yung the first and the greatest commandment? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Kapatid, ito po yung sinasabi dito. Diba? Yung mensahe nitong si David ay sinabi na ni Kristo. You love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Kaya lang po, ang sabi nitong si David, saan daw nagagamit yung bibig natin? Ang sabi doon you bless the Lord with all your lips. All day. Di ba? All day. Every day. Yung sabi niya Sa chapter 43, verse 2. Di ba sabi niya doon, I praise the Lord every day, all day. Paano yun? Hindi ba? Ang sabi ni Elder James, ano daw yung lumalabas sa bibig? Diba sabi ni Elder James chapter 2, lason. Chapter 3, sabi doon, lason. Mga kapatid. Diba? You use your mouth not to praise the Lord, but to curse. You use your mouth not to bless, but the other way around, you curse. Yan po yung yun po yung sabi ni Jesus Christ sa kanya pong pagkakasulat sa Matthew. Ano daw po yung sabi niya? Matthew, sa NIV version. Ano po? Ito po yung sabi niya sa NIV version sa Matthew chapter 18, kung hindi ako nagkakamali, chapter 15, verse 20. Sabi niya dito. Ang sabi po niya dito, but the things that come out of the mouth comes from the heart, and this make a man unclean. Saan daw nang galing, mga kapatid? Yung words, sa bibig ba? Out of the heart, sabi doon, the mouth speaks. So kung ano yung nasa puso mo, mga kapatid, yun din yung lalabas sa bibig mo, sa labi mo. Di ba? So kung yung nasa puso mo, mga kapatid, ay si Kristo, sino yung lalabas? Ng Diyos. Puro blessings. Diba? Kaya lang, kung yung nasa loob ng puso mo ay puro kasalanan, ano po mangyayari? Puro cursing. Diba? Lagi kang nagmumura. Lagi kang nagsasabi ng bad words. Parang naging expression mo na yun, mga kapatid. Ang sabi po ni David sa ating pong lesson, you bless the Lord using your mouth all day and every day. Kailangan walang lalabas dyan na lason. Ang sabi ni Elder James, lason Di ba yung tongue natin unbridled?
Di ba? Untamable, sabi niya eh. Di ba? Hindi nyo kayang kontrolin yung tahinga, yung tahinga nyo tuloy, yung labi nyo, yung pananalita. Ang sabi niya dito, sa James chapter 3, ito po ang kanyang pagkakasabi, sa James chapter 3 verse 5. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boast. Consider the great forest is set on fire by a small spark. The tongue is also a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole person, set the whole course of his life on fire, and it itself on fire by hell. Ano pong sabi doon? Di ba yung tongue ay parang apoy? Di ba sabi doon, evil, vile. Pag sabi pa doon sa taas ng mga versikulo, sabi niya dito, poison. Di ba? Sabi dito, verse 3, when we put bit on the mouths of the horses to make them obey us, we cannot turn the animal. We can turn the animal, or take the sheep, for example, although they are large and are driven by strong winds, they are steered by a small rudder. Whoever pilot wants to go, likewise, the tongue is a small part of the body, but make great boast. Consider what, ano po sinasabi dito, mga kapatid, the whole chapter 3. Ano po, from verse 1 hanggang doon sa verse 12. Sinasabi po niya dito, na buti pa yung kabayo. Pag tinalian mo ng rudder, tinalian mo ng bridle, ano po mangyari? Pag saan mo hilain, susunod. Buti pa yung sheep, meron siyang rudder. Diba? Kung saan mo ganon, pupunta doon. Diba? Kung saan mo i-direct, doon pupunta. Pero ang sabi dito, yung tongue, untamable. Diba? Untamable. Mga kapatid, because, bakit? Kung ano yung nasa loob ng puso mo, the mouth speaks. Mga kapatid. Kung ano yung nasa puso mo, yun ang lalabas sa labi mo. Kung ang Diyos ang nasa puso mo, ang lalabas dapat dyan ay puro blessing, not cursing. Ayan po. Ayan. Meron pong pagkakaiba ang blessing sa cursing. Ayan. So ituloy natin. Ano pa po ba yung ginamit nitong si David na gamitin natin to praise the Lord? Ang sabi niya, my soul. Ang sabi niya doon sa Psalms 103 verse 1, my inner being. Ano po? Ano po yung sinasabi natin na inner being? Nung nasa loob mo, mga kapatid. Yung inner man. Yung katawan na ito, may nakatira dito na kaluluwa at saka espiritu. Ano po? So anong gagawin niya? Hindi ba yung greatest commandment? With all your heart, with all your soul, mga kapatid. Kaya lang, ano nangyari? Diba? Binenta niya yung kaluluwa niya doon sa demonyo. Diba? Para ano? Para nang sa ganun, makakuha siya ng maraming riches. Diba? Matthew chapter 16, verse 26. Diba? What profit is a man if he gains the whole world, if he forfeits his own soul? Binenta niya sa demonyo para nang sa ganun, bless siya ng maraming material blessings. Ano pong nangyari? Diba? Na-remember niyo po ba yung temptation ni Jesus Christ? Hindi ba anong sabi niya? Nakita mo lahat yan? Sa akin yan. Ibibigay ko lahat yan sa'yo. Lumuhod ka lang sa akin. Ayan din po yung gagawin niya sa inyo. Diba? Nakikita mo yung bahay na yan, mansion na yan, ganda-ganda. Nakita mo yung sports car na yan, ganda-ganda. Ibibigay ko yan sa'yo. Lumuhod ka lang sa akin. Diba? At maraming tao nahuhulog sa patibong ni Satanas. Mga kapatid. Alam niyo po ba na according po sa statistics, 13% ng budget ng Pilipinas ay napupunta sa corruption? Hindi nila alam kung saan napupunta yung 13% ng budget ng Pilipinas. At according sa survey, in all Asia, tayo yung number 1. Diba? 9.4%. Diba? Corruption. All over, kahit na anong sa government. Diba? 9.4%. Diba? 10 yung maximum. Diba? 0.6 na lang, 100% corrupt na lahat ng mga official. Yung number 2 po ay Indonesia. Number 2. Number 6 is China. Number 12 is Japan. Ayan po yung statistics. At clinic-claim natin that we are the only Christian nation in Asia. And yet, we are the number 1 corrupt country in all of Asia. Hindi ba nakakahiya?
mga kapatid. Diba, tawagin, Christian ako. Kaya lang, anong sabi? Dapat you use, all your being to praise the Lord. Hindi dapat to corrupt. Ayan po yung nangyari. Diba? Ang sabi po, nitong si David sa kanyang pagkakasulat, bakit po niya ito yung naisulat? Bakit sinulat ni David itong Psalms 103? Ano po ba yung nangyari sa kanya? Ito po yung time na itong si David ay hinahanting ni King Saul. Ano pong ginawa ni Haring Saul? Gusto niyang patayin itong si David. Kasi ang gusto ng Diyos, si David yung maging susunod na hari. God rejected Saul as king at gusto ng Diyos ang uupo na sa trono ay si David. Kaya anong sabi ni Saul? Hindi pwede. Ako yung king. Papatayin niya si Saul. Papatayin niya si David. Di ba? So isinulat po nitong Psalms 103 at saka chapter 34 para nang sa ganun po, mga kapatid. Kahit siya ay nasa bingit ng peligro, anong ginagawa niya? Nagka-curse ba siya? Lord, bakit ganito? Kapag meron tayong problema, anong ginagawa natin? Lord, bakit ito binigay mo sa akin? Blessing dapat, Lord. Bakit trials, Lord? Ito pinag-usapan natin nung last Sunday, persecution is a blessing. Naghahanap ka ng blessing, binigyan ka ng blessing, anong ginawa mo? Sinisi mo pa ang Diyos. Nag-pray ka, bigyan mo ako ng blessing, Lord. Binigyan ka matinding persecution. Diba, magre-reklamo ka pa, Lord, bakit problema binigay mo, Lord? Bakit hindi magandang kotse yung red sports car? Anong sabi ni Jesus Christ? Matthew chapter 5, verse 10 hanggang doon sa verse 12. Persecution is a blessing. Trials and suffering is a blessing. Yun po yung sabi niya. Yung nasa isip kasi ng tao, pag sinabing blessing, pera, diba? Material na kayamanan, nakikita, kailangan sports car, diba? Ayan po yung nasa isip niya eh. Pero ano po yung nasa isip ng Diyos? Ano po? Spiritual blessings, mga kapatid. Ephesians chapter 1 verse 3. Spiritual blessings. Ano po yung nasa isip ng Diyos? Kaya, ano po yung sitwasyon ni David? Sinusulat niya, I praise you, Lord. I bless you, Lord. Diba? Thank you sa binigay mo na pagsubok. Anong binigay na pagsubok na binigay sa kanya? Papatayin siya. And yet, anong naging ugali niya? Praise the Lord! Ayun ang sabi niya eh. Papatayin na siya, ang sabi niya, praise the Lord. Pero anong sabi ng Christian ngayon? Pag binigyan siya ng persecution, bakit kay Lord? Philippians chapter 2 verse 14. Do everything without murmuring or complaining. Eh, yung tao kasi mahilig mag-complain eh, di ba? Ang hirap-hirap naman nito, Lord, binigay mo sa akin, Lord. Pwede ba shortcut na lang? Pwede ba Diba? Pwede ba? Huwag na lang ako, si Brother Louie na lang. Total, siya naman yung gwapo eh. Gwapo siya sa akin, sa kanya na lang, Lord. Ganun ba? Sa kanya na lang yung blessing na persecution, Lord. Yung sports car na blessing sa akin, Lord. Hindi. Diba? Mga kapatid, ang blessings po na tinutukoy dito is spiritual blessing. At hindi lahat ng blessings para sa'yo. Sapagkat ang sabi dito, bless the Lord, all your soul, all your inner being, mga kapatid, all your heart, all your mind, all your strength. Mga kapatid, with all your heart, you bless the Lord. Kaya lang, dahil nagkaroon siya ng problema, Lord, backslide na. Hindi mo na makita sa Sunday kasi nagkaroon ng problema. Pero hindi niya naiintindihan, yung trials na binigay ng Diyos sa kanya is a blessings para nang sa ganon, matuto siya kung paano magtiis. James chapter 1 verse 2. Consider it pure joy, my brothers. Sabi niya, whenever you face various trials of many kinds. Yun po yung sabi doon. James chapter 1 verse 2. You consider it joy. Why? Verse 3. Because itong suffering produces perseverance. And perseverance, ano mangyari?
magiging ikaw ay complete. Sa madaling salita, you will become perfect sa harapan ng Diyos. 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7. Parang ginto, di ba? Para matanggal yung impurities, anong gagawin mo? Sunugin mo ng sunugin ng sunugin. But over and over and over again, hanggang sa makuha mo, 100% gold. 24 karat. 100% gold. So anong gagawin? Sabi to, yung pananampalataya mo, parang ginto. Anong gagawin sa ginto? Sinusunog. Ganon din yung pananampalataya mo. Bibigyan ng maraming persecution, suffering, trials, para lang sa ganon, your faith will become pure and you will become perfect in front of God. Ayan po yung sabi niya. Hindi ba yan blessings? Hindi ba yan blessings? Yan sabi to eh. You will become complete in front of God. Sa madaling salita, sigurado ka sa salvation mo. At sabi doon, Matthew chapter 5 verse 10 hanggang sa 12, pagka mas lalong dumadami yung persecution na pumupunta sa'yo, dumadami rin yung reward mo sa langit. Hindi ba kayo nagtataka bakit yung mga tao during the first century Christians, pinapersecute sila, pinapatay sila, and yet hindi sila nauubos. Kung hindi, lalong dumadami. Bakit yung nasa isip nila pagka dumadami yung kanilang trials, dumadami rin yung kanilang reward. Kaya ano sabi nila? Lord, sige pa, bigyan mo pa ako para marami pa akong reward. Ayun po yung nasa isip nila. Sa panahon natin ngayon, anong gagawin? Wag Lord, wag! Wag Lord! Wag Lord, kotse na lang Lord! Kapatid, tignan po natin yung kaisipan ng panahon natin ngayon, yung mga Kristiyano, thank you bro, yung mga Kristiyano, blessings. Tignan po natin mga kapatid, yung mga Kristiyano during the first century Christians, ito yung kanilang kaisipan. Pero yung mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, ano nasa isip nila? Prosperity. Material prosperity. Yan kasi yung laging tinuturo ni pastor. Pero ano pong sabi ni Jesus Christ? Kailangan ikaw ay lumago spiritually. Spiritual blessings po tayo mga kapatid. Next, ano po yung gagawin niya? Ano po yung gagamitin ko para Yung mouth? Ginamit na yung mouth? Yung inner being? Ano pa yung gagawin? Pero pa kaya? Diba, ang sabi dito, with all your heart. Kapatid, ang sabi po nila mahirap daw, magmahal ng hindi mo kilala. Tama po. Ano mo mamahalin yung isang bagay na hindi mo kilala? Ang sabi po ni Apostle John, kanya pong pagkakasulat, 1 John chapter 2, verse 3 and verse 4. If you claim, mga kapatid, that you love the Lord, kaya lang hindi mo siya kilala, anong sabi dito? Basahin natin. Basahin ko po, 1 John chapter 2, verse 3 and 4. We know that we have come to know Him if we obey His commandments. And His commandments, mga kapatid, sabi dito, the man who says, I know Him, but does not do what He commands is a liar, and the truth is not in him. Sino po ang tatay ng mga sinungaling? John 8:44. Ang tatay ng mga sinungaling ay si Satanas. Mga kapatid, kung kliniklaim mo na mahal mo ang Diyos, pero hindi mo siya kilala, dahil hindi mo sinusunod yung kanyang mga pinag-uutos, anong sabi? Sinungaling ka. At ang tatay mo ay yung ama ng mga sinungaling. John 8:44. No other than Satan himself. Mga kapatid, blessings ba? Hindi ba bless the Lord? Sabi doon Paano mo siya i-bless kung hindi mo siya mahal? Hindi ba? Sino yung i-curse nyo? Hindi ba yung galit nyo, yung kagalit nyo? O sino i-bless nyo? Hindi ba yung mahal nyo? Mga kapatid, kung mahal natin ang Panginoon, ang sabi ni David, bless the Lord with all your soul, with all your heart, with all your mind, and with all your strength, mga kapatid. At dahil doon, ang sabi doon, ibabalik sa atin yung blessings na ito. Ephesians chapter 3 verse 1, sabi doon, God gave you every spiritual blessings that you need. Binigay niya lahat
ng blessings, ano po, bago mo pahingin. Spiritual blessings, mga kapatid. Hindi puro material blessings. Yung iniisip po nila, lalo na po sa giving, ano po, ang lagi ko pong napapakinggan sa mga pastor, siksik, liklik, umaapaw, bigay nyo, yaman kayo. Totoo po ba yun, mga kapatid? Sakit na ngayong tainga ko, bro eh. Laging yun napapakinggan ko, siksik, liklik, magbigay ka, yayaman ka. Kaya ka naghihirap, bro. Kinukupitan mo ang Diyos. Hindi mo binibigay 10%. Hindi po totoo yan, mga kapatid. Sapagkat ang giving po natin ngayon is from the heart. Yan po ang papaano mo i-bless yung Lord. From the heart, mga kapatid. You give as the heart purposes. Po, andun din yung promise. Siksik, liglig, umaapaw, bibigyan ka ng blessings. Kaya lang, anong blessing? Diba? Persecution ba? Diba? Pwede. Diba? Suffering ba? Pwede. Spiritual blessing. Diba? Hindi lahat ng balik ay puro material blessings. Hindi ba pwedeng spiritual blessings ibalik sa'yo ng Diyos? Pwede. Hindi ba pwedeng persecution yung blessing na ibigay niya sa'yo? Mga kapatid, ito po yung kaisipan ng first century Christians. At dapat ito po yung isaksak natin sa ating mga puso, sa ating mga kokote, mga kapatid. Not all blessings is material, mga kapatid. Sapagkat persecution is a blessing, suffering is a blessing, trials is a blessing, mga kapatid. And spiritual blessing. Hindi po lahat ng blessing ay puro pera. At ang sabi po ni Pastor, siksik-liglig. Siksik-liglig na naman, mga kapatid. Ang blessing po natin ay spiritual blessing. Hindi lahat ng blessing ay physical. Hindi lahat pera, mga kapatid. Sapagkat yung importante sa harap ng Panginoon, tayo ay maligtas. Magandang umaga po. Set the light. Pero meron dyan sa desktop yung DPH. DPH bro. Sa desktop. Set the light. Yes. Yan. Pagkatapos po ng awitin na ito, ay tawagin po natin si Brother Fred Kakoy para po sa ating closing prayer. Kantahin po natin yung Send the Light. At pagkatapos ito ay closing prayer po ni Brother Fred Kakoy. There's a call comes ringing on the restless wing. Send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. We have heard the Macedonian call today. Send the light, send the light, and the golden offering at the cross we lay. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel
Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for feeding our soul with your words. And thank you for our brethren who listen to your message, Father. As Father, we pray that this continue to guide us and lead us, Father God, this day. And thank you, even your servant you have used, your preacher word. Father, we pray that envelop us with your love as we depart in this place. Thank you, in Jesus' name. Amen. Amen.